Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng katiyakang meron ang isang bata. Ang mundong minsang puno ng pag-aaruga, init at proteksyon ay biglang gumuho kasabay ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi pa niya lubos na naunawaan ang kahulugan ng kamatayan, ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng katahimikan na iniwan nito. Ang bawat araw ay parang mas mahaba kaysa dati, at ang bawat gabi ay puno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Matapos ang libing, hindi na bumalik ang dati. Ang mga taong inaasahan niyang yayakap at mag-aalaga sa kanya ay unti-unting nagpakita ng malamig na mukha. Ang mga tiyong minsang nag-aabot ng ngiti at papuri ay naging tahimik, mapagmasid at tila may kinikimkim na pagkainis. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, ngunit malinaw sa kanya na hindi na siya ligtas sa mundong akala niya ay tahanan. Unti-unting naramdaman ng bata na siya ay naging pabigat. Ang kanyang presensya ay hindi na tinatanggap ng buong puso. Ang bawat simpleng pangangailangan ay tila isang pasanin. Ang bawat kilos niya ay sinusukat, at ang bawat pagkakamali ay may kasamang bigat ng sisi. Hindi man direktang sinasabi, ramdam niya na hindi na siya kanais-nais. Sa mga mata ng kanyang mga tiyo, hindi na siya isang batang nawalan ng magulang. Isa na lamang siyang paalala ng nakaraan, isang aninong ayaw nilang harapin. May mga bulong-bulungan na hindi niya lubos na naiintindihan, mga salitang binibigkas sa mababang tinig, ngunit puno ng tensyon. May mga papel na paulit-ulit na tinitingnan, may mga desisyong tila minamadali. Ang bata ay nanatiling tahimik. Natutunan niyang itago ang kanyang lungkot at takot dahil alam niyang walang makikinig. Sa halip na alagaan, mas pinili niyang magpakabuti, umasa na balang araw ay babalik ang dati. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lamang siyang nalalayo sa mga taong dapat sana ikakampi niya. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang nagbago ang kanyang kapalaran. Isang araw na walang babala at walang paliwanag. Ang desisyon ay ginawa ng malamig at walang pag-aalinlangan. Siya ay itinuring na sagabal, isang problemang kailangang alisin. Walang awa, walang konsiderasyon sa kanyang murang edad, siya ay itinaboy na parang wala siyang halaga. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mundo sa labas ay malaki at puno ng panganib. Ang kanyang mga paa ay mabigat at ang kanyang puso ay puno ng tanong. Bakit siya iniwan? Bakit siya pinarusahan sa kasalanang hindi niya alam? Ano ang kanyang nagawang mali? Ang tanging dala niya ay ilang pirasong damit at ang alaala ng mga magulang na minsang nagsilbing sandigan ng kanyang buhay. Sa bawat hakbang palayo, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkawala. Ngunit kahit sa gitna ng sakit, may munting apoy sa kanyang dibdib, isang pagnanais na mabuhay, kahit gaano pa kahirap. Habang nagsisimula siyang harapin ang buhay mag-isa, natutunan niya ang kahulugan ng pagtitiis. Ang bawat araw ay isang pagsubok, at ang bawat gabi ay puno ng pagod at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang mamatay ang pag-asa. May mga sandaling iniisip niya ang mga pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya, at doon siya humuhugot ng lakas. Hindi niya alam na ang kanyang pagtaboy ay hindi lamang bunga ng kawalan ng malasakit. Ito rin ay bunga ng kamangmangan. Hindi alam ng kanyang mga tiyo ang buong katotohanan. Hindi nila alam na may isang lihim na iniwan ang kanyang mga magulang, isang lihim na hindi madaling makita at hindi basta-basta maaangkin. Sa isang lugar na hindi niya nararating, may mga dokumentong tahimik na naghihintay. Mga papel na may mga pirma at petsa. Mga patunay ng pag-iingat at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng ito ay itinago hindi para ipagkait, kundi para protektahan, upang masiguro na ang pamana ay mapupunta sa tamang panahon at sa tamang tao. Ang pamana ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng sakripisyo, paghihirap at pangarap ng kanyang mga magulang. Isang yaman na nagkakahalaga ng 100 milyong halaga na inilaan para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ngunit dahil sa kasakiman at padalus-dalos na paghatol, ang mga tiyong nagtaboy sa kanya ay hindi man lamang nagduda na may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat. Habang sila ay abala sa kani-kanilang interes, ang bata ay patuloy na lumalaban sa buhay. Hindi niya alam na ang bawat paghihirap na dinaranas niya ay bahagi ng paghahanda. Ang bawat luha ay magpapatibay sa kanya. Ang bawat pagkadapa ay magtuturo sa kanya kung paano tumayo muli. Ang unang yugto ng kanyang kwento ay puno ng kawalan ng katarungan at sakit. Ngunit ito rin ang simula ng isang mas malawak na paglalakbay.
Isang paglalakbay patungo sa katotohanan, hustisya, at pagbabalik ng dignidad na kinuha sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang lihim na pamana ay unti-unting lalapit sa liwanag. At kapag dumating ang araw na iyon, ang mundo ng bata at ng mga taong tumalikod sa kanya ay hindi na muling magiging pareho. Sa paglipas ng panahon, mas lalong tumigas ang mundo sa paligid ng bata. Ang bawat araw ay naging pagsubok sa kanyang katawan at isipan. Ang dating inosenteng pananaw sa buhay ay napalitan ng pag-iingat at pagdududa. Natutunan niyang hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng tulong ay pangmatagalan. Sa murang edad, napilitan siyang matutong mabuhay ng mag-isa sa mundong hindi handang umunawa. Ang gutom ay naging madalas na bisita sa kanyang araw-araw na buhay. Ang pagod ay palaging kasama sa kanyang mga hakbang. Ngunit mas mabigat kaysa sa pisikal na hirap ay ang emosyonal na sugat na iniwan ng pagtakwil. Ang pakiramdam na hindi siya sapat, na wala siyang halaga, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Gayunpaman, pinili niyang huwag magpakain sa galit. Sa halip, itinanim niya sa kanyang puso ang pangakong balang araw ay babangon siya. May mga sandaling muntik na siyang sumuko. May mga gabi na tinanong niya ang sarili kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang ganitong klase ng buhay. Ngunit sa tuwing siya ay napapahinto, naaalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang, ang kanilang pagod ngunit puno ng pag-asang mga mata. Sa alaala nilang iyon, patuloy siyang humuhugot ng lakas. Habang siya ay naglalakbay sa landas ng kahirapan, may mga taong dumaan sa kanyang buhay na pansamantala lamang. May ilan na nagpakita ng kabaitan, ngunit hindi nagtagal. May ilan din na sinamantala ang kanyang kahinaan. Sa bawat karanasan, mas lalo siyang natutong magmasid at magtiwala lamang sa sarili. Ang kanyang katahimikan ay naging sandata, at ang kanyang pagtitiis ay naging kalasag. Hindi niya alam na habang siya ay patuloy na lumalaban, may isang tao sa malayo ang nagsisimulang magtanong. Isang taong nakaalam ng ilang bahagi ng nakaraan ng kanyang pamilya. Isang taong hindi kumbinsido sa bilis ng mga pangyayari matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang mga dokumentong matagal nang nakatago ay muling binuksan, at ang mga lumang tala ay muling sinuri. Sa bawat pahinang binabalikan, unti-unting lumilinaw ang isang katotohanang matagal nang natabunan. Ang kanyang mga magulang ay hindi karaniwang tao. Sila ay masinop, maingat, at palaging naghahanda para sa hinaharap. Hindi nila hinayaan ang pagkakataon, at hindi sila umasa sa awa ng iba. Lahat ng kanilang pinaghirapan ay may malinaw na patutunguhan. Ang bata, na walang kamalay-malay sa mga nangyayari, ay patuloy na hinuhubog ng kahirapan. Ang kanyang katawan ay payat, ngunit ang kanyang loob ay matatag. Natutunan niyang pahalagahan ang maliliit na bagay, isang tahimik na sandali, isang araw na walang panganib, isang gabi na may kaunting pahinga. Ang mga simpleng tagumpay na ito ang nagpanatili sa kanya sa paglalakbay. Samantala, ang mga tiyong nagtaboy sa kanya ay abala sa kani-kanilang buhay. Ang desisyong ginawa nila ay matagal na nilang ibinaon sa limot. Para sa kanila, ang bata ay bahagi na lamang ng isang problemang natapos na. Hindi nila inusisa ang mga detalye. Hindi nila sinuri ang mga iniwang dokumento. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang kaginhawaan ng kanilang kasalukuyan. Ngunit ang katotohanan ay hindi basta-basta nawawala. Kahit gaano pa ito itago, darating at darating ang panahon na ito ay lalantad. Sa likod ng katahimikan ng mga papel at pirma, may isang malinaw na plano ang kanyang mga magulang. Isang planong isinulat ng may pag-iingat upang maprotektahan ang kanilang anak mula sa kasakiman ng iba. Ang unang senyales ng lihim na pamana ay nagsimulang lumitaw sa anyo ng mga tala at kasunduan. Mga dokumentong nagsasaad ng isang malaking halaga na hindi maaaring galawin hanggat hindi natutupad ang ilang kondisyon. Isang yaman na inilaan hindi para sa agarang paggamit, kundi para sa tamang panahon. At sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na malinaw kung sino ang tunay na benepisyaryo. Ang batang itinaboy ay siya palang sentro ng lahat. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa mga pahina ng kasunduan. Ang kanyang kinabukasan ay matagal nang piprotektahan kahit hindi niya ito alam. Ang 100 milyong pamana ay tahimik na naghihintay, hindi upang ipagyabang, kundi upang magsilbing tulay patungo sa isang mas maayos na buhay. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbabago ang bata. Ang kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang talas ng isip at tibay ng loob. Hindi siya naging mapait, bagkus ay naging maingat at mapagmatsyag.
Ang sakit na kanyang naranasan ay hindi naging hadlang, kundi naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, ang taong nagsusuri ng mga dokumento ay lalong nakukumbinsi na may maling nangyari. Ang biglaang pagkawala ng bata sa buhay ng kanyang mga kamag-anak ay hindi tugma sa mga legal na tala. May puwang sa kwento, isang puwang na kailangang punan ng katotohanan. At sa puwang na iyon, nagsisimulang pumasok ang liwanag. Ang ikalawang yugto ng kwento ay patunay na ang buhay ay may sariling takbo. Maaaring mabagal, maaaring masakit, ngunit hindi ito bulag. Ang bawat paghihirap ay may kapalit na aral, at ang bawat pagtitiis ay may nakaabang na gantimpala. Ang bata, na minsang itinuring na wala, ay patuloy na hinuhubog para sa isang mas malaking kapalaran. At habang ang lihim ng pamana ay unti-unting nabubuo sa likod ng mga papel at proseso, papalapit na rin ang sandali ng pagkakatuklas. Isang sandali na magbabago sa lahat, para sa batang itinaboy, at para sa mga taong nagkamaling maliitin ang kanyang halaga. Habang patuloy na hinahasa ng kahirapan ang pagkatao ng batang itinaboy, may isang tahimik na proseso ang dahan-dahang umuusad sa likod ng lahat. Ang mga tala na matagal nang nakalimutan ay muling binubuksan, at ang mga detalye na dati hindi pinansin ay nagsisimulang magkaroon ng saysay. Ang nakaraan, na akala ng marami ay tapos na, ay unti-unting bumabangon upang singilin ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, ang batang minsang walang direksyon ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay hindi na inosente tulad ng dati. Ang bawat karanasan ay nag-iwan ng bakas, at ang bawat bakas ay nagturo sa kanya kung paano mag-ingat. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng galit, ngunit hindi rin niya kinalimutan ang sakit na dinulot ng pagtakwil. Ang alaala ng nangyari ay nanatiling malinaw, nagsisilbing paalala kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Hindi niya alam na ang kanyang pangalan ay patuloy na umiikot sa mga papel na mailigal na bigat. Ang mga dokumentong iniwan ng kanyang mga magulang ay nagsasalita ng isang malinaw na intensyon, ang protektahan ang kanilang anak mula sa anumang anyo ng pagsasamantala. Ang mga kondisyon ng pamana ay isinulat ng detalyado, tila ba inaasahan na darating ang araw na kailanganin itong ipagtanggol. Sa pagsusuri ng mga tala, unti-unting nabubuo ang kabuuan ng kwento. Ang yaman na ipinundar ng kanyang mga magulang ay hindi basta-basta. Ito ay bunga ng mahabang taon ng pagtitipid, tamang pamumuhunan at matalinong pagpapasya. Ang 100 milyong pamana ay inilagay sa ilalim ng mahigpit na proteksyon, hindi lamang upang lumago, kundi upang manatiling ligtas hanggang sa ang tunay na may-ari ay handa na. Samantala, ang mga tiyong nagtaboy sa bata ay nagsisimulang makaramdam ng kakaibang pagkabalisa. May mga liham na dumarating, may mga paalala na hindi nila inaasahan. Ang mga tanong na matagal nilang iniwasan ay muling bumabalik sa kanilang isipan. Bagaman pilit nilang binabaliwala, may bahagi sa kanilang konsensya na nagsisimulang mag-alinlangan. Ang bata, na ngayon ay mas matatag at mas mapagmasid, ay patuloy na hinuhubog ng kanyang karanasan. Ang bawat hamon ay naging pagkakataon upang patunayan sa sarili na siya ay higit pa sa itinuring sa kanya noon. Ang kanyang pananaw sa buhay ay naging mas malalim at ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, ngunit alam niyang handa siyang harapin ito. Sa kabilang dako, ang mga taong may hawak ng katotohanan ay lalong nagiging determinado na itama ang mali. Ang mga pirma sa mga dokumento ay malinaw. Ang mga petsa at halaga ay tugma. Walang puwang para sa interpretasyon. Ang pamana ay malinaw na inilaan para sa batang itinaboy, at ang mga kondisyon nito ay malapit ng matupad. Ang pagsisiyasat ay naglalantad ng mga detalye na hindi kayang itanggi. Ang biglaang pagkawala ng bata sa talaan ng pamilya ay hindi naaayon sa mga legal na hakbang na dapat sana isinunod. May mga desisyong ginawa ng walang pahintulot, may mga aksyong ginawa dahil sa kasakiman at takot. Ang lahat ng ito ay unti-unting nahahayag. Habang papalapit ang sandali ng katotohanan, ang tensyon ay tumitindi. Ang mga tiyong minsang nagkaroon ng kapangyarihan ay nagsisimulang mawalan ng kontrol. Ang mga desisyong ginawa nila noon ay bumabalik sa kanila, dala ang bigat ng pananagutan. Ang kanilang katahimikan ay hindi na sapat upang itago ang katotohanan. Ang bata, bagaman walang kamalay-malay sa lahat ng ito, ay nagsisimulang makaramdam ng kakaibang pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. May mga pinto na unti-unting bumubukas, may mga oportunidad na dumarating na tila hindi inaasahan. Ang kanyang pagsisikap ay nagsisimulang magbunga,
at ang kanyang determinasyon ay nagiging inspirasyon sa mga nakakakita ng kanyang paglalakbay. Ang ikatlong yugto ng kwento ay puno ng paghahanda. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magtagpo at ang larawan ng katotohanan ay unti-unting nabubuo. Ang lihim na matagal nang nakatago ay malapit ng ilantad at ang mga taong sangkot ay hindi na makakaiwas sa resulta ng kanilang mga ginawa. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay, ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit ito ay dumarating. Ang bawat luha na pumatak, ang bawat paghihirap na tiniis, ay may katumbas na kahulugan. Ang bata, na minsang itinuring na wala, ay patuloy na umaangat, dala ang lakas na hinubog ng sakit at pag-asa. At habang ang mga dokumento ay naghihintay ng pinal na hakbang, ang kapalaran ng lahat ay nakasabit sa isang sandali. Isang sandali na maglalantad ng buong katotohanan, magbabalik ng karapatan, at magpapakita kung sino ang tunay na nagkamali. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, mas lalo pa lamang itong umiigting. Ang susunod na yugto ay magdadala ng pagbubunyag na hindi na kayang pigilan, isang pagbubunyag na magpapabago sa buhay ng batang itinaboy at magpapaalala sa lahat na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Dumating ang panahong hindi na kayang pigilan ng katahimikan ang katotohanan. Ang mga dokumentong matagal na nakatago ay tuluyan ng umangat mula sa anino, dala ang bigat ng mga desisyong matagal nang ipinagpaliban. Ang lahat ng maingat na isinulat ng mga magulang ay ngayon ay malinaw na malinaw, at ang bawat detalye ay nagsasalita ng hustisya na matagal nang naghihintay. Sa mga papeles na iyon, malinaw na nakasaad ang intensyon, ang lahat ng naipundar ay para sa kapakanan ng kanilang anak. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Walang butas para sa manipulasyon. Ang 100 milyong pamana ay inilagay sa ilalim ng mahigpit na proteksyon, may malinaw na kondisyon at may takdang panahon ng pagbubunyag. Ang layunin ay hindi lamang ang mag-iwan ng yaman, kundi ang tiyaking ang yaman ay hindi magiging sanhi ng kapahamakan ng kanilang anak. Habang ang katotohanan ay unti-unting inilalatag, ang mga tiyong minsang nagtaboy sa bata ay nagsisimulang makaramdam ng kaba. Ang mga liham na dumarating ay hindi na nila kayang baliwalain. Ang mga paalala ay nagiging mas malinaw, mas detalyado, at mas mahigpit. Ang kanilang mga dating kumpiyansang desisyon ay unti-unting nauwi sa pag-aalala. Ang bigat ng responsibilidad ay bumabalik sa kanila. Ang mga hakbang na ginawa noon, ang mabilis na pagtakwil, ang pag-iwas sa mga tanong, ang pagpikit sa mga legal na proseso, ay ngayon ay nagiging malinaw na pagkakamali. Ang kanilang pananahimik ay hindi na sapat upang iligtas ang sarili mula sa pananagutan. Sa kabilang panig, ang batang itinaboy ay patuloy na umaakyat sa sarili niyang paraan. Hindi niya alam ang buong lawak ng nagaganap, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Ang mga pagkakataong dati tila imposible ay unti-unting nagiging abot kamay. Ang kanyang pagsusumikap ay nagsisimulang kilalanin, at ang kanyang determinasyon ay nagiging daan upang makatawid sa mas malalaking hamon. Ang emosyonal na pagbabago sa kanya ay kapansin-pansin. Ang batang minsang puno ng takot ay nagiging mas kalmado at masigurado sa sarili. Ang sakit na nakaraan ay hindi na sugat na dumudugo, kundi peklat na nagpapaalala kung gaano siya katatag. Ang pagtitiis na minsang napilitan lamang ay ngayon ay nagiging piniling lakas. Samantala, ang mga tiyong nagtaboy sa kanya ay nagsisimulang mag-alala hindi lamang sa yaman, kundi sa imahe at reputasyon. Ang mga tanong mula sa labas ay dumarami. Ang mga pahiwatig ng isang nalalapit na pagbubunyag ay hindi na maitatago. Ang kanilang mga pangalan ay unti-unting naugnay sa mga desisyong hindi ka nais-nais, at ang takot sa kahihinatnan ay nagsisimulang maghari. Habang papalapit ang takdang panahon, ang mga detalye ng pamana ay lalong nagiging malinaw. Ang halaga ay hindi lamang simbolo ng kayamanan, kundi patunay ng pagmamahal at pag-iingat ng mga magulang. Ang bawat kondisyon ay isinulat upang tiyaking ang anak ay handa, hindi lamang sa pagtanggap ng pera, kundi sa pagharap sa mga responsibilidad na kaakibat nito. Ang pagbubunyag ng pamana ay hindi dumating bilang isang biglaang pagsabog, kundi bilang isang dahan-dahang pagliwanag. Ang mga taong may hawak ng proseso ay sinigurong ang bawat hakbang ay malinaw at patas. Walang puwang para sa pagmamanyobra. Ang katotohanan ay inilatag ng buo at ang resulta ay hindi na mababago. Sa sandaling iyon, ang mundo ng mga tiyong nagtaboy sa bata ay tila gumuho. Ang kanilang mga inaasahan ay naglaho at ang kanilang mga plano ay nabura.
Ang 100 milyong pamana na akala nila ay hindi kailanman magiging hadlang sa kanilang buhay ay ngayon ay nagsisilbing salamin ng kanilang pagkukulang. Ang kasakiman at kawalan ng malasakit ay may malinaw na kabayaran. Para sa bata, ang pagbabago ay hindi agad-agad. Ang balitang unti-unting lumalapit ay nagdadala ng halo-halong emosyon. May pagtataka, may pag-iingat, at may malalim na pagninilay. Ang ideya ng isang pamana ay hindi agad nakapagpabago sa kanyang pananaw. Ang kanyang pagkatao ay hinubog ng kahirapan, at ang biglaang paglapit ng yaman ay hindi niya tinitingnan bilang solusyon sa lahat. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang pagkilala. Ang kaalamang ang kanyang mga magulang ay nagplano para sa kanya. Na sa kabila ng kanilang pagkawala, hindi siya iniwan sa kawalan. Ang pamana ay naging simbolo ng patuloy na presensya ng kanilang pagmamahal, isang presensyang hindi kayang burahin ng pagtakwil ng iba. Habang ang mga tiyong minsang nagtaboy sa kanya ay nahaharap sa kanilang mga desisyon, ang bata ay nakatayo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang pananaw ay mas malinaw at ang kanyang puso ay mas handa. Hindi siya hinuhubog ng galit kundi ng pag-unawa. Hindi siya ginagabayan ng paghihiganti kundi ng dignidad. Ang ika-4 na yugto ng kwento ay puno ng pagbubunyag at emosyonal na paglipat. Ang mga maskara ay nahuhulog at ang mga tunay na kulay ay lumilitaw. Ang yaman na itinago ay hindi lamang nagbubukas ng pinto sa bagong posibilidad, kundi naglalantad din ng mga pagkakamaling matagal ng tinakpan. At habang ang lahat ay papalapit sa hindi maiiwasang wakas, malinaw na ang huling yugto ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya, pagtanggap at pagpili kung anong klaseng tao ang nais maging ng batang minsang itinaboy. Ngayon ay handa nang harapin ang kanyang kinabukasan ng may buong lakas at malinaw na layunin. Dumating ang araw na tuluyan nang nagsara ang pinto ng nakaraan at bumukas ang daan patungo sa isang bagong simula. Ang katotohanan na matagal na pinipigilan at tinatakpan ay ganap ng nahayag. Ang bawat papel, bawat tala, at bawat kondisyon na iniwan ng mga magulang ay nagsanib upang bumuo ng isang malinaw at hindi matitinag na katotohanan. Ang pamana ay hindi na lihim. Ito ay isa ng ganap na realidad. Ang batang minsang itinaboy ay ngayon ay nakatayo sa harap ng isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Ang 100 milyong pamana ay opisyal ng kinilala bilang kanya, hindi dahil sa awa, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil ito ay nararapat. Ang lahat ng paghihirap na kanyang dinaanan ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bawat luha ay hindi na sayang. Ang bawat gabi ng takot ay naging hakbang patungo sa kanyang pagkakatatag. Sa kabilang panig, ang mga tiyong minsang tumalikod sa kanya ay naharap sa bigat ng kanilang mga ginawa. Ang kanilang mga desisyon ay hindi na maaaring baguhin. Ang kawalan ng malasakit na minsang itinuring nilang praktikal ay ngayon ay malinaw na isang malaking pagkakamali. Ang kanilang pananahimik noon ay naging ebidensya ng kanilang pagkukulang ngayon. Hindi dumating ang hustisya bilang paghihiganti. Dumating ito bilang katotohanan. Walang sigaw, walang eksena, ngunit may bigat na hindi kayang itanggi. Ang mga karapatang kinuha sa bata ay ibinalik. Ang dignidad na sinubukang burahin ay muling itinayo. At ang mga taong umabuso sa kanilang kapangyarihan ay iniwan na harapin ang sariling konsensya. Para sa bata, ang pagtanggap ng yaman ay hindi naging sanhi ng pagmamataas. Sa halip, ito ay naging paalala ng responsibilidad. Alam niyang ang perang dumating sa kanyang buhay ay bunga ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Hindi niya ito tiningnan bilang gantimpala, kundi bilang tiwala, tiwalang dapat niyang ingatan at gamitin ng tama. Ang kanyang pagkatao ay hinubog ng kahirapan at dahil dito, hindi niya kinalimutan ang mga taong tulad niya noon. Ang mga araw na siya ay nagugutom, pagod at walang matakbuhan ay nanatiling sariwa sa kanyang alaala. Sa halip na kalimutan ang nakaraan, pinili niyang gawing pundasyon ang kanyang karanasan upang lumikha ng mas makabuluhang kinabukasan. Unti-unti ang kanyang buhay ay nagkaroon ng direksyon. Ang mga oportunidad ay dumating, ngunit hindi niya sinunggaban ang mga ito ng padalos-dalos. Ang bawat hakbang ay kanyang pinag-isipan, dala ang aral ng pagtitiis at disiplina. Ang yaman ay naging kasangkapan, hindi sentro ng kanyang pagkatao. Samantala, ang mga tiyong nagtaboy sa kanya ay naiwan sa katahimikan ng kanilang mga desisyon. Ang pagkawala ng kontrol at ang paglantad ng katotohanan ay nag-iwan ng baka sa kanilang reputasyon at paninindigan. Ang kanilang mga pangalan ay naugnay sa isang kwentong nagsilbing babala,
na ang kasakiman at kawalan ng malasakit ay laging may kapalit. Hindi hinanap ng bata ang kanilang kapahamakan. Hindi rin niya hinangad ang kanilang kahihiyan. Ang kanyang kapayapaan ay nagmula sa kaalamang hindi niya hinayaang baguhin siya ng sakit. Sa halip na maging mapait, pinili niyang maging matatag. Sa halip na maghiganti, pinili niyang umangat. Ang alaala ng kanyang mga magulang ay nanatiling gabay sa bawat desisyon. Ang kanilang pag-iingat at pagmamahal ay hindi lamang makikita sa pamana, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Ang kanilang pagkawala ay hindi na lamang pinagmumulan ng lungkot, kundi inspirasyon upang magpatuloy ng mailayunin. Ang kwento ng batang itinaboy ay naging patunay na ang buhay ay maisariling paraan ng pagbibigay ng hustisya. Maaaring hindi ito agad-agad. Maaaring puno ito ng sakit at paghihintay. Ngunit kapag dumating, ito ay buo at makatarungan. Ang katotohanan ay maaaring itago, ngunit hindi kailanman tuluyang mawawala. Sa huli, ang 100 milyong pamana ay hindi ang tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay ang pagkataong nabuo sa gitna ng kahirapan. Ang kakayahang manatiling mabuti sa kabila ng pagtataksil. Ang lakas na tumayo kahit paulit-ulit na itinutulak pababa. At ang karunungang piliing maging tao sa mundong minsang naging malupit. Ang batang minsang itinuring na wala ay naging simbolo ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay paalala na ang dugo ay hindi palaging kahulugan ng pamilya, at ang yaman ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Ang tunay na sukatan ay kung paano ka tumayo matapos kang itaboy, at kung paano ka magpatawad ng hindi kinakalimutan ang aral. Sa pagsasara ng kanyang kwento, malinaw ang mensahe, ang kasakiman ay maihangganan, ngunit ang katotohanan ay walang takot. Ang pag-ibig ng magulang ay hindi namamatay at ang hustisya ay dumarating sa tamang oras. At higit sa lahat, ang isang batang may matibay na loob ay kayang baguhin ang kanyang kapalaran, kahit pa nagsimula ito sa pagtaboy at pag-iisa.